Ano ang mangyayari sa mga anak mo? Nawala ka. Absentee mom ako eh. Ang hirap na wala ka sa pamilya mo, wala ka sa mga anak mo. Single mom ka, ikaw lang nagpalaki sa mga anak mo. Kabayan, OFW, China. Kwentong OFW, kwentong totoo. Sa videong ito, tunghayan natin ang buhay ng isa nating kababayan mula sa Negros Occidental. Isang single mother na nagpakalayo-layo para mabigyan ng magandang buhay ang kaniyang pamilya. Kilalanin natin si Kabayan Anjanette. Dito lamang sa Kabayan OFW China. Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan o kapwa OFW. Ako nga pala si AJ or Anjanette. Ako po ay taga Negros Occidental at ako ay isang teacher dito sa China mula 2006. Unang dating ko dito is 2006 at ang offer sa atin sa Pinas is teaching job. So, nakipagsapalaran ho tayo nung taon na yon at marami hong mga pangyayari na ating naranasan. So, yung unang dahilan kung bakit tayo ay napunta dito, yung offer ho as a teaching job or English teaching jobs. At nung una, hindi agad tayo nakakuha ng inaasahan nating trabaho na nakasaad sa kontrata natin. Alam niyo naman, noong panahong yun, mababa talaga ang sahod ng mga teacher. So, isa yun sa mga pangunahing dahilan na ating hong nakikita kaya tayo nandito sa bansang China. Ang aking trabaho dito akong English teacher, oral English teacher sa senior high school, senior 1 and senior 2 sa kasalukuyan. Pero sa mga previous experience natin, nagkaroon ho tayo ng mga experience mostly sa university or college students dito sa China. As of now, ako ay 5 taon na sa school na ito at bumalik ako kasi noong 2019. From 2019 until now, isang school lang ang aking napuntahan. So mga almost 5 years na ako dito as an oral English teacher sa the same school. Sa karami kong karanasan at sa marami kong nang na-experience. Pero ito yung pinaka tumatak talaga sa akin. Ang yung tinatawag nating nag-iisa ka sa oras ng ikaw ay dapuan ng sakit. May asthma kasi ho ako, asthmatic ako. So, every winter, pag pumapasok na yung winter, yun na ho yung aking fear na pag inatake ako, yun na nga. Kasi mag-isa ka lang sa workplace mo, mag-isa ka sa bahay mo. So, mahirap ho na labanan yung sarili mo na ikaw yung pasyente, ikaw yung may sakit, ikaw yung pupunta sa ospital, ikaw yung mag-process ng lahat para sa sarili mo. At wala kang kasamang pamilya. So, para sa akin, yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Every year na nangyayari sa akin. Naalala ko nung 2022, kasagsagan pa ho ng pandemic yun. Inatake ho ako ng asthma ko. And then, during that time is holiday ho, winter break. So, mostly mga kasama mo or mga kakilala mong Pinoy, uwian time. And then, yun nga, inatake ako. That was February 2022. So, maalala ko. Ayun. Ang hirap kasi, inaatake ka na, pero andun iniisip mo na you must, you need, kailangan mong lumaban kasi paano ka makapunta sa ospital kung
papatay-patay ka. I mean, kung talagang isipin mo na, ay, baka hindi na ako hindi na ako aabot sa ospital or whatever. But then, meron ho naman akong assistant dito. Kaso nga, yung sinasabi ko, nabanggit ko is holiday nga. So, ayun, tumawag ako, tinulungan ako ng mother niya, pumunta kami ng ospital. Yun ho ang pinaka mahirap na sitwasyon kasi nga, hindi ka kaagad-agad mabigyan ng kung ano-ano lang na gamot. Yung binigay sa'yo is pansamantala until such na makita na yung result ng COVID-19 mo sa swab test mo. Kasi kailangan eh. So, pumunta ako ng hospital 2 o'clock. 2 o'clock in the afternoon. Andun lang ako sa emergency room. So, sa sitwasyon na yun, mag-isa ka, wala kang family, or wala kang pamilya, kahit kaibigan, hindi pwede kasi eh. Hindi pwedeng pumunta. Yung mother ng assistant ko na tumutulong sa akin is nasa labas ng emergency room. So, maikwento ko lang. Kasi ito na yung pinaka-turning point ng buhay ko siguro na nakita ko na ito na. Baka ito na ngayon. And andun ako nakahilata, andun ako sa emergency room. May mga nurses, may mga doktor, pero hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo, kung ano ang pwedeng gawin nila o kung ano ang pwede mong itanong kasi nga hindi ako makapag-Chinese. Naintindihan ko konti pero siyempre medical terms, wala na ako dyan, hindi ako masyado sa ano niyan. So, ayun, nakahiga ako, nakikita mo yung katabi mo na dying na, tapos ikaw naghihingalo rin. Hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya yan ang sinasabi natin. Pag nagdasal ka, alam ng Panginoon kung kailan at paano. Kaya sabi ko, Lord, if this is it, then this is it. Sinabi ko sa Kanya na, dinala mo ako dito 2019. Ito na yung hiningi ko sa iyo na school. So, bahala ka na kung ito na yung panahon ko din, ito na. So, kasi nakikita ko na ang sarili ko na, I don't know, kasi ang kondisyon sa akin, I need to wait for 6 hours to get that result. So, ang nakikita ko, sabi ko, what if kung positive ako sa COVID-19? Dadalhin ako sa facilities. From there, wala na. Hindi ko na alam kung paano. So the fear of losing my life, andun. And then iniisip mo mga anak mo, siyempre mga apo mo, pamilya mo. And then, sabi ko, no. Yung ikaw ba, mag-isa ka, para kang siraulo, mag-isa ka lang, pinapalakas mo loob mo. Until such na dumating na yung result, sinabi sa akin, ay negative ako, so thank God. So, kahit na negative ako, at nandun ako sa room, mag-isa pa rin ako, walang hindi kasi pwede yung mag-request ka ng kaibigan mo to stay with you. Hindi iba kasi yung sistema dito. At during that time, hindi nga pwede kasi COVID-19. Mainit-init pa yung sitwasyon. Kaya andun lang ako, nakahiga for 6 days sa ospital. Thankful naman ako sa mga tao na tumulong sa akin. At i-mention ko na lang yung mga names nila kasi mga kasama ko yan sila dito noon mga Pinoy. Si Sir Romel, salamat ho sa tulong nyo kapag alala. Si Cathy, si Miss Cathy, si Nadine at si Jessa. Sila ho yung mga tumulong sa akin at si Kabayan na Sixto.
Sila ho yung parating tumatawag sa akin habang ako'y nasa ospital. So, naalala ko noon na sinabi sa akin ng assistant ko na, AJ, I want to call your family back home. Kaya sabi ko, wow, it means medyo hindi maganda ang sitwasyon ko that time. Sabi ko, no, ako nang bahala sa kanila. Kasi iniisip ko yung mga anak ko na ayoko mag-alala sila, ayoko mag-alala ang pamilya ko sa Pinas sa sitwasyon ko. Kasi sabi ko, I will be okay. Magiging okay ako. Kaya ko to. So, unti-unti ko naman tinatawagan yung family ko. Alam naman kasi nila na season ko talaga yun, yung inaatake ako pag winter na. So, yun siguro ang pinaka hirap na sitwasyon sa akin that time na parang sasabihin sa iyo na medyo delikado ang sitwasyon mo at kailangang ipaalam na sa family mo should in case. Kaya sabi ko, hindi, ako nang bahala kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. Kailangan kayanin. Kailangan talagang kayanin. Kasi mag-isa ka nga lang eh. Mayroong friends, mayroong mga taong nag-aalala sa'yo. Pero yung time na andun ka, na mag-isa ka lang, doon mo nakita kung gaano kahalaga ang buhay mo na wala kang kinakapitan, kundi Panginoon lang. At gusto mo na lang sabihin na ayoko na. Minsan, naisip ko na kung paano, kung ano, lahat mayroon eh, buts and ifs, paano. But then, sa awa ng Panginoon, naging okay naman ako. I stayed sa hospital for 6 days. Nakalabas din at nakapagpahinga. So, yun ho ang pinakamahirap na sitwasyon na naranasan ko sa tanang buhay ko dito sa China, na alam ko naman na every year, pag winter, yun na yung season ng atake ko, ng asthma ko. Pero that time, medyo grabe na ho ang nangyari. At saka ang fear mo din na paano ko naging positive ako sa COVID-19. O hindi ko na alam kung ano na mangyayari sa akin kasi hindi ako pwede sa regular hospital. Doon ako dadalhin sa facilities which I don't know kung saan yun. And wala akong kakilala doon. Hindi rin naman ako makapagsalita ng Chinese. So, yun. Kaya, sa awa ng Panginoon, nakasurvive ko rin yung panahon na yun. Meron tayong mga consequence na hinaharap na pag tayo ay malayo sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, yung separation ba, aalis ka, bago ka umalis, ang dami mong iniisip, ano magiging buhay mo uli doon, magiging okay ka ba, ano kaya ang mga dapat gawin. So, yung fear, andun pa rin yung pangamba na ano ang mangyayari sa mga anak mo, na wala ka. So, para sa akin is yung absentee mom ako eh. Isa yan sa mga consequence na ang hirap na wala ka sa pamilya mo, wala ka sa mga anak mo. Single mom ka, ikaw lang nagpalaki sa mga anak mo. Tapos, napalayo ka. So, yung feeling ba na, ano na naman kaya ito, every time na nararamdaman mo na yung homesick ka na miss mo na sila, ang hirap po, parang mahirap labanan. Kaya nga ho, hindi biro yung depresyon na nararamdaman ng mga OFW. Minsan sinasabi nila, duwag lang ang mga tao na nagkakaroon ng depresyon. Hindi ho. Naintindihan ko ho ang
word na depression at naranasan ko. Kaya, yun ho. Kasi, pag dumating na yung lungkot, tapos mag-isa ka lang, lahat ho naiisip mo. Lahat naiisip mo. Pag may problemang dumarating, na-receive mo from Pinas, ang hirap kung paano mo i-proseso, paano mo sabihin, paano maging isang matapang na nanay na hindi nakikita ng mga anak. Yung struggle mo, o yung lungkot, o yung mga galit mo, magalit ka, wala ka namang magawa. Kasi, ang layo mo naman. Mga consequence na minsan mahirap nating labanan, pero kinakailangan. Yung mapalayo ka sa mga anak mo. Yung minsan feeling mo na failure ka as a mom. Kasi parang habang lumalaki sila, wala ka. So, hindi mo alam kung paano mo i-cope up, paano ka mag-cope sa lahat ng mga pagkukulang mo sa kanila. Minsan, iniisip mo yung pagbigay mo ng pera, pagbigay mo sa kanila ng mga kinakailangan, matatakpan ho yun yung pagkukulang. Hindi ho. Hindi. Kaya, mahirap po maging isang ina na mapalayo sa mga anak niya. For me, yun ang pinakamalaking mga pangyayari na hindi ko na ho maibalik. Kasi nga, sa tagal ko na dito, hindi ko na ho nakilala mga anak ko. Kasi nga, hindi sila lumaki sa akin. I mean, umuwi ako, pero bumabalik naman. So, mas maraming oras na wala ako sa kanila habang sila ay lumalaki. Kaya mahirap po mapalayo sa pamilya. Pero kinakaya, hindi lang ho ako, halos lahat kinakaya. Kasi ho yung main goal natin is for our family. Pamilya. Kaya lahat kinakaya natin. So para sa akin, ang mapalayo sa pamilya ay isang malaking bagay na kailangan nating harapin, kailangan nating alamin paano at ano ang magiging resulta nito sa paglayo natin sa ating mga pamilya. Bilang OFW sa China, meron ho tayong mga struggles na nararanasan bilang isang guro. Maalala ko noon kasi yung contract namin is every year. So, nire-renew yan every year. So, pag malapit na ang expiration date ng iyong kontrata, andun na ho yung struggle. Andun na yung pahirapan maghanap ng school kasi non-native nga tayo, nabilang tayo sa non-native. So, nagsa-struggle ho tayo kung paano ba ang tingin sa atin ng mga employer. Kasi Philippine passport holder tayo. So, kahit anong credentials meron ka, kahit anong haba ng experience mo, kahit anong magandang recommendation ang ibigay ng previous employer, andun pa rin ho yung ano ang nationality mo. So, pag sinabi mong Pinoy, medyo tagilid na ho tayo dyan. So, yun ho ang struggles natin dyan when it comes to work or application para sa susunod na school. Hindi lang ho ako nakaranas ng ganyan. Siguro halos lahat. At minsan, pag binitawan ka na ng isang school, andun na ho yung swerte. Kung swerte mo, kung makakuha ka kaagad.
malas mo kung hindi. So, ayan, uuwi ka ng Pilipinas. Or either mag-TNT ka dito. O kung ano man, just to stay here. Naranasan ko na rin ho yun na hindi ako nakakuha ng school. Kaya umuwi ako ng Pinas. Naranasan ko na rin ho yung gusto ka ng school, pero hindi ka bibigyan ng Bureau of Education ng work permit. So, balik Pinas ka. Para sa akin, isa ho yun sa mga pahirapan yung pag-apply kung tapos ka na sa isang school. Hindi lang ho ako siguro ang may mga karanasan na ganyan. Sa awa naman ng Panginoon, naging okay naman ho ako dito until now. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina na 5 years na ho ako dito. Ito ho yung pinakamatagal ko na school na napuntahan dito sa China. Buhat ng ako ay nag-start ng magtrabaho dito. Ito ho yung kasi yung dream job ko mula't simula nung nag-start ako ng trabaho na yung kontrata ko mapunta ako sa isang lugar na tama lang yung panahon. Yung kung winter man kaya ko, kung summer kaya ko rin kasi nga dahil nga sa health ko. So napunta ako dito na okay naman. Sa awa ng Diyos, mula nung ako'y na-hospital noong 2022, hindi na ho ako napunta ng hospital para magpa-admit para sa asma ko. Parang hindi na ako ina-atake, kaya malaking pasalamat ko rin ho yun. Para sa akin, isa ho yung malaking bagay. Kasi nga, pag ikay maganda ang pangangatawan, di ba? Malakas at in good health ka, makapagtrabaho ka pa. Malaking pasalamat ko talaga sa Panginoon dahil naging okay na ako at nakakapag-adjust na din yung katawan ko sa weather dito. Nakita ko na yung hinihingi ko na sana magkaroon ako ng accommodation na okay naman. So, naibigay naman sa atin. Yung load natin, tama naman para sa akin. At nagampanan naman natin yung mga hinihingi at ina-expect ng school sa atin bilang isang guro. So, malaking bagay ho yun sa akin. At sa mga struggles natin, sa mga failures natin dito sa China, ayokong isipin na failure ako or failed ako sa larangan ng pagtatrabaho kasi nagagawa naman natin ng paraan. Pero bilang isang ina at OFW, doon, struggle bilang isang ina, mapalayo sa mga anak. Failed ako as a mom. Parati kong sinasabi sa estudyante ko na libo-libo na mga estudyante ko ang naturuan ko. Pero, not once na naturuan ko ang mga anak ko. Naandun ako para turuan sila sa kanilang mga assignments sa school. Kasi wala nga ako, di ba? Malayo ako. So, sometimes, pag family na ang lesson, medyo na-share ko rin yung mga bagay-bagay na bilang isang ina na napalayo sa kanyang mga anak. So, yan, napakalaking struggle. Maintindihan ho yun ng mga ina na kapwa ko rin OFW. Pero yan ho ang mga buhay-buhay ko dito bilang isang OFW sa China. Yung nakikita nyo na masaya, kailangan ho maging masaya. Pero sa likod ho ng mga tawa at kasiyahan na nakikita nyo o naririnig nyo, andun ho yung lungkot at bigat ng damdamin na mapalayo sa pamilya at kailangang tiisin ang lahat para ibigay yung magandang buhay sa mga anak. Yun lang po ang maibahagi ko na kwento ng buhay ko dito sa China bilang isang OFW. Sa muli po, salamat at magandang hapon.